Relucio, PhD, our school superintendent and team ministry leader, Reverend Roniel, at sa inyo pong lahat, good morning po. Pakingitian naman po ang katabi, pakibati ng Happy Sunday. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kung tayo po ay nakinig sa Ebanghelyo, parang naghahabilin na si Jesus. Malapit na kasi siyang umakyat sa langit. Ang sinasabi ng Panginoon sa ating Ebanghelyo ngayon, huwag mangamba yung puso. Kung pakiramdam mo, nawawala ka na, ako yung daan. Kung ang buhay mo ay puno ng pait at kamatayan, ako yung buhay. Sa mundong lito, sa napakadaming tinig ng pagkakamali at impluwensya ng kasamaan, ako ang katotohanan. Parang naghahabilin na yung Diyos sa kanyang mga alagad. Parang sinasabi ni Jesus, hindi kita iiwanan ng walang dala-dala. Hindi kita iiwanan ng mag-isa. Mahal kita. At yung mga habilin ni Jesus, hindi lang pagpapaalam, kundi pagbubuod ng ugnayan niya sa kanyang mga alagad. Jesus is summarizing the quality of His relationship with His disciples. Kaya kung babasahin niyo po yung gospel, ang dami niyang pagpapayo. Ang mga habilin ni Jesus ay magiging direksyon ng buhay ng kanyang mga alagad. At wala pong ibang direksyon ang kanyang turo, kundi upang lumago tayo sa pagmamahal. Kaya po ang tanong sa atin, paano nga ba magmahal si Jesus? Kung magmamahal tayo ni Jesus, katulad ni Jesus, paano? Una, yung pag-ibig ni Jesus, hindi yan mapaghigante. Sa halip na hingin sa Diyos, nalipulin niya ang lahat ng mga nanakit sa Kanya. Tandaan po natin, bago mag-Easter season, nandun ang Paschal Triduum, ang Lenten season. Mga nanakit kay Jesus, yung lahat ng mga nagpapako sa Kanya sa krus, yung mga umalipusta sa Kanya, yung mga nanira sa Kanya. Pwede niyang hilingin sa Ama, paglilipulin niyo na lahat yan. Alisin niyo na yan sa mundo, bawian niyo na ng buhay ang mga yan. Inapi ako niyan na anak mo. Pwedeng gawin ni Jesus yun. Pero tignan natin sa Ebanghelyo, parang abogado pa si Jesus na para bang pinagtatanggol pa yung mga kawal na sumakit sa Kanya. Nakiusap siya sa Ama, patawarin sila. Dahil hindi nila alam yung ginagawa nila. Sabi po ng isang pare, si Father Winston, itong uri daw ng pag-ibig na ito is a love that is even willing to make excuses for the beloved. Yan ang uri ng pag-ibig ni Jesus, hindi mapaghiganti. At panghuling uri ng pag-ibig ni Jesus, yung pag-ibig ni Jesus, laging nauunang magmahal. Always the first to love. Minahal po ni Jesus ang lahat. Minahal tayo ni Jesus hindi dahil sa maganda nating katangian o magaling na nagawa natin. Hindi niya tayo minahal dahil mahal din natin siya. Minahal na niya tayo noong makasalanan pa tayo at nasa pinakapangit na katayuan ng ating buhay. Ang Panginoong Hesus, hindi po siya naninimbang bago kanya mahalin.
Hindi kailangang mahalin muna natin siya para patuloy niya tayong mahalin. Walang magbabago at hindi magbabago yung kanyang pag-ibig. Hindi siya napapagod kahit suwail tayo. Walang kondisyon ang kanyang pagmamahal. Jesus' love is not like our love. His love is without condition. Kaya nga kung nahihirapan tayo, hindi tayo maliligaw dahil naghabili ng Panginoon ng kanyang pagmamahal. Titignan lang natin si Jesus, iuugnay lamang natin yung ating sarili kay Jesus. Hihiramin natin yung kanyang puso. Hayaan nating turuan niya tayong magmahal. Mayroon pong isang misis na gusto na niyang sukuan yung kanyang asawa. Nagkwekwentuhan sila nung kanyang best friend. Sinabi niya, napapagod na ako. Ito yung mga sakit na dinudulot sa akin ng asawa ko. Buti na lang po yung best friend niya hindi manunulsol. Kadalasan po kasi yung mga best friend, kapag sinabihan mo ng problema mo, susulsulan pa. Ay, ganyan talaga yan. Hiwalayan mo na kasi yan. Masama ugali niyan. Pero buti na lang itong best friend na to, hindi niya sinulsulan. Ang sabi ng best friend niya, sabi sa kanya, kung nahihirapan ka na pagkatiwalaan yung mister mo, pagkatiwalaan mo yung pagmamahal mo sa kanya. Parang sinasabi sa atin, kung nahihirapan tayo na magmahal, magpatawad, magbahagi, bumaling tayo sa pag-ibig ni Jesus. Pagkatiwalaan natin ang pag-ibig ni Jesus, ang kanyang mga turo at habilin. Kasi anumang pag-ibig na hindi nakaugat kay Jesus, kulang, mapanakit, nagtitipid, nagdadamot, sumusuko kaagad, at nang iiwan. Yan ang pag-ibig na hindi nakaugat kay Jesus. Kaya nga ang assignment po natin ngayong linggo, hanapin mo kaya yung kaibigan mo na matagal mo nang binabaliwala. O hanapin mo yung mahal mo sa buhay na matagal na kayong di nagpapansinan. O kaya patawarin mo yung magulang mo at asawa mong nagkamali at nagpabaya. Bigyan mo ng bagong atake yung pagmamahal mo. Itaas mo yung pamantayan nito. Sana sa buhay mo masabi mong, nagmahal ako, kagaya ng inihabilin ni Jesus. It is easy to love when loving is safe and it benefits you. Madaling magmahal, subukan mo namang magmahal kagaya ni Jesus.